Ayan guys, hello! Welcome back to another vlog. Ay, pasensya na. Wait lang. Nagkakape ako ngayon and at the same time, nanonood ako ng Ayutthaya vlog in Thailand. Kasi nga, April, babalik na naman ako ng Thailand, of course. Pero meron akong kasama, yung nakilala ko lang somewhere. I mean, kaibigan. And then, magsi-Singapore din ako this coming April with my classmate. So, gala. Achar. Though, most of my travel, alone talaga ako nagta-travel. Pero, maganda rin yung may kasama. Though, may mga advantages din yung walang kasama. Pero, mas masaya pa rin na meron kang kasama na nagta-travel. Ayan. Thank you so much pala sa lahat ng mga very inspiring comments, sa lahat ng mga kunars natin or mga shalak na nag-watch ng previous video ko. Thank you so much. At na-inspire kayo sa mga motivational words ko para pumunta dito sa Amerika or para hindi mapanghinaan ng loob. I know. marami na yung mga nanghina na yung loob. I mean, nasa kalagitnaan na kayo. Ngayon pa ba kayo susuko? Or sa mga patik pa lang ng NCLEX, kung gusto nyo talagang pumunta dito, Gora. Okay? Wag mapanghinaan ng loob kasi sooner or later, mapupunta din kayo dito. Di ba kakauwi mo ng kape? Ano ba yan? Ayan. Nga pala, kanina, kakakita ko lang sa Connetics. I mean, sa Lefora, may nag-post na na H1B visa. Siguro mga 100 or 200 nurses slot yung Apply na kayo doon sa sa H1B. Kung hindi pa ongoing yung petition ninyo sa sa EB3. I mean, hindi naman yun masama na mag-apply kayo sa H1B. By the way, pala ako ngayon. Breakfast ako ngayon. Ito yung breakfast ko. Scrambled egg, pritong talong, tsaka chili garlic. Yan. Tsaka ito avocado. Tingnan niyo yung avocado ko. Ganito rin ba yung ginagawa ninyo? Or baka hindi? Napaka-social nyo. Ayan. Nilagyan ko lang siya ng stevia, which is my sweetener. Avocado, tapos nilagyan ko ng milk. Ganyan ako gumawa ng or kumain ng avocado. Ayun. So, yun na nga about H1B visa. Hindi naman masama yung H1B visa, guys. Just make sure lang na meron kayong napagkasunduan ng employer ninyo na, for example, within a year, na kapag nandito na kayo sa Amerika, ay ifa-file yung inyong EB3 immigrant petition. Kasi yung iba, kunyari H1B kayo, H1B visa kayo, mag-aantay sila na matapos yung 3 years contract ninyo, tsaka nila ifa-file yung inyong immigrant or EB3 petition. So, mas matagal. Kasi, imagine niyo na lang, tatapusin nyo pa yung 3 years na contract ninyo. Although, nandito na kayo sa Amerika, pero tatapusin nyo pa yun bago nila i-file. Tapos, mag-aantay na naman kayo for another year para ma-approve yung PD ninyo. Aabutin kayo ng 10 taon bago kayo magka-green card nun. So, tanungin ninyo, maganda kung sasabihin na, within a year ng pag-work mo sa amin dito as an H1B nurse, ay pwede ka nang
pwede ka na naming i-petition as immigrant. Diba? So, maganda yun. Pag ganun. Pero sasabihin nila, while petition is ongoing, you have to be with us. So, better na yon kaysa naman mag-antay kayo sa Pilipinas kung nasa Pilipinas talaga kayo. Pero kung nasa Saudi talaga kayo, I don't see Saudi kayo, Qatar, UK, nasa magandang lugar kayo, earning, for sure, nag-earn kayo ng minimum na 80 to 90,000 a month. Wala kayong dapat ipagmadali. Kasi, yung kalagayan ninyo, kumpara sa mga corners natin na nasa Pilipinas. Hindi ko naman sa minamaliit yung mga nasa Pinas, lalo na yung mga nasa private hospital. Ay malaki ang pinagkaibahan. Diba? Maganda yung accommodation ninyo, for sure. Tapos, may maganda kayong sahod. I mean, maganda yung experience ninyo sa ngayon. So, I don't see any point kung eligible kayo for immigrant visa, tapos mag-H1B kayo para makarating lang kayo dito ng mabilisa. Kasi, ang H1B visa, marami ang disadvantage. Madami din, or prone din kayo sa, ano tong tawag na to? Prone kayo sa abuse ng employer. Pwede nila kayong takutin. Kasi, di kayo pwedeng magmalaki. Kasi anytime, pwede nila kayong i-cancel yung H1B visa ninyo. Tapos, kung wala na kayong principal sponsor ng H1B visa, kinancel nila kayo, uwi kayo ng Pinas. Or pwede rin, maghanap kayo ng another sponsor, pero kailangan makahanap kayo agad-agad bago pa kayo ma-terminate ng H1B sa current employer ninyo. Kagaya ng isa sa mga Indian nurses namin dito na na-petition ng H1B, kinancel siya ng ospital namin. Binigyan lang siya ng 3 months para makahanap. Buti nakahanap yon sa ibang state like Georgia. Nakahanap siya agad-agad. Usually yung nagpipetition ng mga H1Bs, yung mga malalaking ospital talaga. Never or bihira yung mga maliliit na ospital. So, nakahanap siya ng malaking ospital agad-agad sa Georgia, isang level 2 trauma center. Kasi yung Indian nurse naman yun is a very well-experienced nurse. Napaka-experienced nurse nun. Kasi parang nagtrabaho ata yun sa Sheikh Khalifa for siguro mga 10 or 12 years. Tapos nagtrabaho din sa India. Nagtrabaho din sa UK. So, hindi talaga siya tatanggihan ng mga ospital dito. Kasi napaka-skilled ng babaitang yun. So, if I were you, kung mag-H1B man kayo, make sure that yourself is full of skills. Diba? Maski i-terminate man kayo, kayang-kaya nyong humanap dito ng employer ng kara-karaka. Pero as what I've said, kapag nasa Dubai, Qatar, or Saudi kayo, wala kayong dapat ipagmadali. You are in the right place. Ito yung nasasabi ko always sa mga nawawalan ng pag-asa or wala ng you are in the right place to wait for your dream. Charis!
Hello guys. Yan. Ano na ngayon? Ganda ng panahon ngayon. Grabe. Taas ng sikat ng araw in fairness. Pero hindi pa rin siya masyadong malamig. I mean, hindi masyadong malamig. Hindi pa rin siya mainit. Kaya sunscreen pa rin. Ano kayong nangyari dito? Ay, parang kaan. After matuyo yung mga ano, yung ulan, parang naging dust. Car wash tayo bukas. Ay. Yan, drive muna ako. And then pag may time pa, vlog tayo bago pumasok. Shalak. Ayan, hello guys, Shalak. Ayan, naka-break ako ngayon. It's already, parang naka-ano naman yung silaw, sinag ng araw sa akin, nakakalok. Kasi naka-park ako, ano, sa parking or street lang ng, ano, parking street. Parking, ano mo, parking street? Ano to, side street, kumbaga. Pero ililipat ko yung sasakyan ko kasi pwede nang mag-park doon sa loob. Ayoko kasi yung sa ano, sa ibang, ito kasi pang madalian. Kapag late na ako, dito na ako nagpa-park. Hindi pa naman nababangga yung kotse ko. Pero mag-aantay pa ba tayo hanggang doon? Ayan, naka-break lang ako dito ngayon. Guys, kapag dito sa Amerika, alam nyo, yung work namin is ano siya, 12 hours. Kunyari, in my case, 12 a.m., 12 p.m. to 12 midnight. Pero, lumalabas talaga kami, not 12 midnight, 12:30 or 12:25 para mabayaran kami. Hindi naman 12:20, 12:25, 12:26, mga ganyan. Pwede ka na mag-blackout. So, bali, ang naging ano mo, ang naging trabaho mo is 12 hours and 30 minutes, mga ganyan. Kasi, itong binibigay sa aming break na 30 minutes, kasi 30 minutes is unpaid break to. Hindi ito paid. Reset. Ayan. Meron kaming walkie. Usually, tin-turn off ko to para wala akong naririnig during my break. So, tin-turn off ko. Nakalimutan ko lang. Ayan. Ito pala yung pagkain ko. Ayan. Pakita ko sa inyo. Philly cheesesteak sa ospital. Sa cafeteria namin, kapag staff ka, meron kang discount na 15% off on your total purchase. Ayun. 12 hours yung work, tapos, pero, ay 12 hours and 30 minutes, pero 12 hours ka lang bayad. So, ang 30 minutes na to is unpaid. Kapag hindi mo na-take yung break mo, kapag nagka-clock out na kami, inaano ko siya. I-ask ka naman did you take your uninterrupted break or not? Uninterrupted 30 minutes break or not? Pag sinabi mong no, kagaya last night, yes, kumain ako. Pumunta ako ng cafeteria o pumunta ako ng pantry para sumibog ng onti lang para may laman yung tiyan ko. But I did not take my continuous 30 minutes break. Yun. Ang mababayaran sa akin is 12 hours and 30 minutes instead of 12 hours. Pero mamaya, since mag-yes naman ako that I took my break. So, yun, hindi ako 12 hours lang yung magiging mababayaran sa akin. Maski 12:30 ako mag-log out. So, dito, unpaid yung break. Hindi siya paid. Ano lang, 30 minutes. Sa iba nga is 1 hour pa. Dito 30 minutes lang. Pero kung minsan kasi, nag-extend yung iba ng mga 40 minutes, 45 minutes, mga ganyan. Pero, depende na lang sa nagbe-break sir kung hindi ka irereklamo. May iba irereklamo ka kasi sabi ngayon nag-overbreak ka. Diba? Kasi ang nasa batas talaga is 30 minutes lang. Alam nyo guys, nagbabasa ako ng mga comments ninyo. Ang bilib nyo. Sabi, sagal ako ng araw. Hindi pa naman magandang skin ko. So, natutuloy yung mga pores ko.
Shalak. Bisaraha. Ayan. Mag-reply tayo or basta dito yung mga comments. As in, natutuwa talaga ako. Alam nyo naman mga kunars, ang purpose kung bakit ako nag-vlog is, makapagbigay inspirasyon, makapagbigay encouragement or motivation sa mga parating pa lang. Kaya nga ang sinishow ko lang is kung ano yung realidad, ano yung nararamdaman ko dito. Kaya nga sinabi ko sa inyo, 'di ba? Tumalsik pa. Kaya nga sinabi ko sa inyo, 'di ba, nung una or sinabi ko ngayon lang is that on my first year at saka bago ako tumungtong ng second year dito sa Amerika, ang sabi ko sa inyo is that wala akong balak na manatili dito sa Amerika. Gusto ko lang kumuha ng passport, na-experience mag-travel, and then after 5 years, gusto ko nang umalis ng Amerika. Maybe sabi ko gusto ko magtrabaho ulit sa Saudi or Qatar, Dubai, ma-experience naman. Pero ngayon na palapit na yung 5 years mark para makapag-apply tayo ng citizenship. Ngayon ko parang na-appreciate yung Amerika, yung parang I should be more, noon pa naman na-appreciate ko yun, and I'm very thankful for the opportunity na napunta ako dito kasi ang daming taong gustong pumunta dito. Yun nga lang, wala silang right experience, right education, or right opportunity, maski meron ka pang right education experience, right opportunity para sa kanila, para mapunta sila dito. So, I am so happy and blessed na finally, na-realize ko rin at na-appreciate ko din kung gaano kaganda and how lucky I am na I am here in this, part of the world. Diba? I am so grateful. I am so thankful. Parang nasinagan ako ng araw. Ano ba yan? Ay, naku, kaloka. Maano kasi yung araw. Ayan. Hayaan mo na. Dead makels na. Para tuloy may sarili akong ring light dito. Diba? Basta tayo. Ito. Alam nyo guys, mabilis talaga ako mag-respond kasi kada may notification ang Google or mail notification email notification sa akin, nire-replyan ko kaagad kasi dito ako kumukuha ng lakas para magpatuloy na mag-vlog, magpatuloy na i-share sa inyo kung anong meron dito sa Jamaica. Bukas off ko na. Sunday, Monday off ako. Ayan. Sabing ganun ito. New subscriber from Dallas, Texas. I am watching Guzman Family Vlog. I know your channel through Guzman Family. Your story is so inspiring. Oh my God. Thank you so much. Lilipat ka na pala sa Texas. Yeah, lilipat ako ng Texas. Balak ko sana Houston. Nagustuhan ko yung Houston nung bumisita ako. At saka meron akong nakilalang bagong kaibigan or friend doon. So, hopefully, at saka, hindi lang naman yun. Una pa lang, ewan ko, yung kaibigan ko or yung best friend ko, dati pa lang, nung napunta kami dito sa catering, gustong-gusto na talaga namin ng Houston. Houston talaga yung balak namin. I don't know. Yun yung parang naging namin, parang goal after 3 years. Pero hindi nga na kami aabot ng 3 years. Pero okay na yun, dead man. Okay, ang dami very timely working sa UAE. I attested sa ME experience. Nakakapagod, legit. But still grateful dahil because of funds na meron ako, nag-process ako ng NCLEX. Yes. Kung hindi dahil sa pagsa-Saudi ko, hindi ako mapupunta dito kasi napakamahal ng processing papuntang Amerika. As in, direct hire pa naman ako at halos lahat ng gastusin ay halos ng gastusin sagot namin. Alam nyo ba, yung mga refund namin, ngayon ko lang talaga siya na-process. Well, anyway, yung paalis na ako nito, ngayon ko lang talaga na-process lahat at ngayon pa lang papasok sa paycheck ko yung mga refund ko sa CGFNS, IELTS, medical exam.
I did not know na pwede ko pala yung iripan siyalak. Bisaraha! As in, hindi ko talaga siya alam. Super duper. So, I'm so grateful for that. Hopefully makuha ko at baka yun na yung gamitin kong pang buyout, 'di ba? Ang buyout namin kasi, kung kunyari, yung total na spend ng employer sa amin is $10,000, i-divide mo yun by 36 months. Kung ano yung sum nun, times, i-multiply mo yung sum na yon sa months of service na i-render mo sa kanila. Tapos kung ano yung total nun, i-deduct yun sa 10,000. Sa 10,000 kunyari. So kung ang total ng sum nun is 7,000, so 3,000 yung babayaran namin. Kung ang total ng sum nun is 8,000, 2,000 yung babayaran namin. So parang ano siya. Ayun. Thank you so much. Inspiring yung video talaga. Very challenging. Maraming salamat. As in, naging emotional. Yes, very emotional ako kasi as in, so thankful, so grateful. Diba? Ayan, nawala na yung araw. So, visible na yung ating pores. Fuck, shalak. Nakakaloka. So, ayun. Very thankful. Very much thankful ako na nagkaroon ako ng ganitong opportunity. Very inspiring. Yeah. May na-route pa dito na nanonood daw siya ng Guzman Family tapos biglang na-suggest yung yung videos ko or yung vlog ko. Siguro kasi nag-a-appear kasi ng mga after nyo panoorin ng isang channel, merong nag-a-appear na suggested videos na kung gusto nyo panoorin or i-click. Well, anyway, thank you so much. Yeah, halos lahat ng vlogger dito sa Amerika pinanonood. Kasi you know, iba't ibang state, iba't iba yung experience, iba't iba, marami kayong matututunan or kapupulutan ng aral here. As in, thank you so much. Hindi ko na kayo lahat kasi yung iba same lang yung views. Yeah, sana makapag-travel tayo ng bonggang-bongga. Very soon, 'di ba? Thank you so much, guys. Malapit nang mag-end yung break ko, 15 minutes na lang. Thank you so much sa parati yung pag-antabay sa aking mga vlog. Thank you so much. Next vlog, day of vlog naman, punta tayo ng ng grocery or punta tayo ng ng mga kailangan bumili ng mga curtains para sa ko, bagong shower curtains. Baka pumunta ako ng Ross bukas. Hi, o siya, sige na mga beshi. Thank you so much. You have a nice day. Bye-bye.